Magandang umaga sa inyong lahat. Kami nga pala ay kalawang pangkat at ang paksa na aming tatalakayin ay tungkol sa pandaigdigang hulwara, alternatibo, pagtingin ng ibang tao, kultural na katangian at ang katangiang komunikatibo. Pandaigdigang hulwara ng kultura o ang universal pattern of culture sa Ingles. Ang bawat lugar ay may iba't ibang kultura, subalit may mga kulturang komon at makikita sa bawat grupo ng lipunan. Universal pattern of culture ang tawag sa uniformidad na ito. Ayon sa Amerikanong anthropologista na si Winsker, siyang unang nagbigay ng kahulugan sa universal pattern of culture na ang bawat tao sa mundo ay may una, wikang ginagamit sa pagsasalita, ikalawa, kulturang material tulad ng A. Kinasanayang pag-uugali sa pagkain, B. Pamamahay, C. Transportasyon, D. Kagamitan o kasangkapan, E. Pananamit, F. Sandata, at G. Trabaho at industriya. Isa sa halimbawa ng universal pattern of culture ay ang wet rice agriculture kung saan pinapakita dito ang iba't ibang uri ng pagsasaka. Pandaigdigang hulwara o samahan ay isang samahang interpamahalaan na nakatuon sa pagsulong ng pananaig ng batas at ng kaunlaran. Gumagawa ito upang bigyan ng kapangyarihan ang mga tao at pamayanan na makamit ang kanilang mga karapatan at bigyan ang mga gobyerno ng kaalaman kung paano ito maisakatuparan. Sinusuportahan nito ang mga umusbong na ekonomiya at mga bansang may gitnang kita upang palakasin ang kanilang legal na kakayahan at tuntunin at pananaig ng batas para sa sustenibleng pag-unlad at oportunidad sa ekonomiya. Mga alternatibo. Ang bawat lipunan ay may mga kaugaliang sinusunod at mayroon ding hindi sinusunod at tinatawag itong mga alternatibo. Ang isang individual ay may opsyon o kalayaang mamili ng kung ano ang sa tingin niya ay ang tama at nakabubuti para sa kanyang kasiyahan. Isang halimbawa dito ang pagpili ng isang tao sa kanyang relihiyon. Karapatan ng lahat ng tao na panatilihin ang kanilang mga paniniwalang panrelihiyon at hayagang ipahayag ang mga ito na hindi nangangambang mausik o mapagkaitan ng pantay na karapatan bilang mamamayan. Tinitiyak nito ng mga tao ay malayang makapili o makapagpapalit ng kanilang relihiyon at makapagturo ng kanilang mga paniniwala sa kanilang mga anak. Pagtingin ng ibang tao sa sariling kultura at sa kultura ng iba. Ang pagpapahalaga ng isang tao sa sariling kultura at sa kultura ng iba ay maaari niyang ibatay sa mga sumusunod. Una, noble savage. So ano nga ba ang noble savage? Ang noble savage, ito ay isang paglalarawan ng isang primitibong tao na itinuturing na idealista bilang nagtataglay ng mataas na moral. Dito, tanggap niya kung ano siya. Hindi niya ikinahiya kung ano siya. Isa sa halimbawa na aking maibabahagi ay ang katapangan ni Jose Rizal, na kung saan pinalayan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang katapangan at pagsulat. At dahil sa kanya, nakamtan natin ang kalayaan. At ang pangalawa ay ang ethnocentrism. Ang ethnocentrism naman, ito ay ang pagkakaroon ng paniniwalang pinakamahalaga at higit na nakatataas o nakaangat ang isang lipi o lahi kaysa iba pa. Paniniwala ito ng iba na ang kanilang kultura ay tama at nakahigit sa ibang kultura, samantalang ang sa iba ay mali, kaya hindi dapat gayahin ang iba. Ang isang halimbawa ng ethnocentrism sa kultura ay ang mga kulturang Asyano sa lahat ng mga bansa sa Asya. Sa buong Asya, ang paraan ng pagkain ay ang paggamit ng mga chopstick. Maaring malaman ng mga taong ito na hindi kinakailangan upang makita na ang mga tao sa ibang mga lipunan, tulad ng lipunang Amerikano, kumakain sila gamit ang tinidor, kutsara, kutsilyo at iba pa. Isa pang halimbawa ay ang pagkain ng mga Tseno ng mga exotic na pagkain tulad ng insekto. At sa atin ay hindi ito gusto, ngunit kanila na itong kultura, kaya't sanay at masarap na ito para sa kanila.
Cultural relativity. Ang cultural relativity ay ang pag-unawa sa ibang kultura. Ito rin ang kabaliktaran ng ethnocentrism. Dito, tinitignan ang lahat ng kultura bilang pantay-pantay, walang superior at inferior. Halimbawa na lamang dito ay ang pagmamano. Hindi lahat ng tao ay nakasanay na nilang magmano sa kanilang mga magulang. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na silang respeto sa kanila. Ito ay nakasanayan na nila, kaya nauunawaan ito ng mga nakakakilala sa kanila. Xenocentrism. Ito ay ang pagmamahal sa ibang kultura. Pagmamahal sa mga banyagang tao, lugar, at bagay. Ito rin ay isang kagustuhan para sa mga produkto, estilo, or ideya ng ibang kultura. Chronic, isang katangian ng kultura nang galing ang salitang poly sa salitang Greek na poloy. Ibig sabihin ay many o marami. Ang katangian ng mga taong ito ay mas gusto nilang gumawa ng maraming bagay ng sabay-sabay. Sa English, tinatawag itong multitasking. Halimbawa nito ay nagluluto habang naglalaba o di kaya'y nag-aaral at nanonood ng TV habang sige pa rin ang pindot ng cellphone. Monochronic, isa rin itong katangian ng kultura na nanggaling sa salitang Greek na monos. Ang ibig sabihin ay alone o nag-iisa. Sila ang katangian ng tao na mas gusto nilang gumawa ng mga bagay na paisa-isa. Naniniwala sila sa bawat gawain ay may natatanging oras para dito. Halimbawa, hindi muna sila nagluluto hanggat di natatapos ang kanilang paglalaba. Ang kalahatang kultura, ang halimbawa ng mga tao na kabilang na may kulturang polychronic ay ang mga Amerikano at Pransis o French. Sa kanilang mga opisina, makikita mo na nakabukas ang kanilang bintana at pintuan kahit na iba-iba ang gawain ng mga taong sa opisinang ito. Halimbawa, may nag-phone call, meeting, at transaction sa isang lugar ng sabay-sabay. Sa monochronic naman ay German. Gusto nila na sa trabaho mag-focus sa isang gawain. Halimbawa, kung ikaw ay kausap nila, pakiramdam nila sila ay nainsulto kapag ikaw ay may ibang bagay na ginawa. Ayon kay Homestead, ang katangiang komunikatibo ay maaring uriin sa dalawa. Una ay ang individualist, kung saan ang sarili lamang ang iniisip at kung ano ang mahalaga para sa kanya. Isang halimbawa nito ay ang pagiging independent ng isang tao sa pamamagitan ng pagtaguyod nito sa sariling mga paa. At ang pangalawa naman ay ang collectivist o pinapahalagahan ang damdamin at nararamdaman ng iba. Ang halimbawa o senaryo ay ang pangkatang layunin o ang kapakanan ng mamamayan. Ito ay may malaking impact di lamang sa isang tao kundi ay para sa lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Sarah Vanessa Neri Baclaan. Ang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa allocentric at educentric. Ano nga ba ang allocentric? Ang allocentric ay isang isip ng isang individual na mas mahalaga pa sa kanya ang iba. Halimbawa, hindi naninira ng reputasyon ng iba. Hindi kinaiinggitan ang tagumpay ng ibang tao at lalo na hindi nanghusga ng kapwa. Ang educentric naman ay yung sarili lang niya yung iniisip. Yung sarili lamang ng isang tao ang mahalaga. Halimbawa, paano ako? Gusto ko ganito. Basta ako, yung ganun, yung gusto niya yung sarili niya. Gusto niya yung siya lang. Ganun. So, kung dapat lagi tayong bukas, para maiwasan natin ang pagiging educentric, dapat palagi tayong bukas, dapat yung kung ano ang natutunan mo, yun rin ang matutunan niya. Dapat walang magpapataasan, dapat walang may competition ganyan. Dapat pantay. Hindi dapat yung mas mahalaga siya dahil ganyan, ganito, yung ganyan. So dapat maging maging
bukas sa isa't isa, magtutulungan at hindi mangiiwan. Ganyan lang po at maraming salamat.